Hindi mo na kailangan mag-imbestiga sapagkat lantaran. Kung baga, kitang-kita mo na yung ebidensya. Ano pang i-imbestigahan mo? Illegal nga eh. Kita mo yung illegal na ginawa nila. Alam mo rin na walang jurisdiction. Ha? Hindi ka abogada, pero nagtapos ka ng abogasiya. Kaya alam mo yung democracy. Walang maaasahan sa inyo. Kaya nga pinapa-abolish na kayo eh. Ito ang Wow Trending. Senador Amy Marcos gusto na namang mambudol sa mga taga-suporta ni former President Rodrigo Roa Duterte. Matapos nga na makita ni Senador Amy Marcos ang puwersa ng mga taga-suporta ni Tatay Digong sa iba't ibang rally sa buong mundo, bigla itong nagpakitang gilas. Naku po. At tutulungan daw si Tatay Digong at agad na nag-utos na paiimbestigahan daw ang iligal na pag-aresto. Ayon pa nga kay Attorney Salvador Panelo, ano pa ang iimbestigahan mo? Kitang-kita mo na yung ebidensya. Binatikos ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang planong imbestigahan ni Senador Amy Marcos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At tinawag niyang hindi na kailangan at isa lamang umano itong pampapogi para sa darating na halalan sa taong 2025. Unang-una ay hindi na dapat imbestigahan pa. Anong iimbestigahan niya para lang malaman kung legal? Sus Mariosep. Ani ni Panelo, ayon sa kanya na alam mismo ni Senador Amy Marcos na illegal ang ginawa sa dating Pangulo, kaya nga hindi ito sumama sa rally ng administrasyon sa Tacloban noong March 14. Alam niyang illegal, kaya hindi niya masisikmurang sumama sa rally. Ano bang tawag mo doon? Samantala, sinabi ni Senador Amy Marcos na hindi niya matatanggap ang nangyari kay dating Pangulong Duterte, kaya siya lumiban sa pro-administrasyong alyansa para sa Bagong Pilipinas rally. Ang palusot nga ni Senador Amy Marcos ay sinabi niya na hindi niya matatanggap ang nangyari kay dating Pangulong Duterte, kaya siya lumiban sa pro-administrasyong alyansa para sa Bagong Pilipinas rally. Gayunman, iginiit ni Panelo na malinaw na isang paglabag sa batas ang pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte at hindi na dapat pang gawing issue para sa pangsariling interes sa politika. Pinagtawanan nga lang si Senador Amy Marcos sa komento ng mga netizen at ito ang kanilang sinabi. Naghuhugas kamay lang si Amy Marcos para kunyari may ginagawa pero di nyo na malilin lang mga tao sa ginagawa nyo. Mas pinatunayan nyo lang na dapat wala nang bumoto sa inyo. Magkita-kita na lang kayo sa butuhan, pero baka ngayon pa lang ay naghahanda na naman kayo sa pandaraya para panalo kuno kayo. Sayang ang ibinigay na pagkakataon sa inyo na nasa kabilang buhay na ang ama ninyo. Nalulungkot sa ginagawa ninyo. Sa totoo lang, sa tingin ko ay medyo mapagkunwari ang mga aksyon ni Amy Marcos sa kanyang panawagan para sa isang pagsisiyasat sa pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte at lumilitaw na hindi gaanong tungkol sa paghahangad ng hustisya at higit pa tungkol sa pagmamanipula ng damdamin ng mga publiko upang makuha ang pabor sa kanya ang mga taga-suporta dahil sa kasaysayan ng politika ng kanyang pamilya. Pag yan ay nag-conflict sa ating batas, hindi po pwede. Kaya nga hindi ba mismo yung sinabi ko kanina, yung provision ng ICC? Sinasabi nila, bago natin ma-arrest, punta muna kayo sa local court. At yun din ang sinasabi ng ating batas, ang extradition law at sentido común. Bakit tayo magpapasailalim? Ha, Mel? Ikaw naman, Mel, akala ko pa naman magaling ka. Sus Mariosep ka naman. Bakit tayo magpapasailalim sa dayuhan? Ang dayuhan, dayuhan. Kaya nga tayo may sariling sistema legal. Kaya nga tayo may sariling saligang batas eh. Bakit aaminin mo na wala tayong kakayahan? Kayo na nga nagsasabi malakas bakit kayo tatakbo sa dayuhan? Meron pang isa. Ang sabi ng kaibigan ko rin, si Neri, abogado ng kabila rin. Sabi niya, walang nangyari kasi sa 6 na taon, sa panahon ng Duterte, hindi naman na-prosecute. Nery Colmenares? Oo. Sabi niya, wala. Teka muna ka ako. Ba't di kayo nag-file ng mga kaso laban sa mga otoridad? May immune si Presidente Duterte.
Oh, si Presidente Duterte, yun. Bakit yung mga sinasabi niyo mga iba, hindi nyo pinailan ng kaso? That's number one. I-concede ko na immune. 6 na taon na hindi kayo nakapile dahil yun ang inyong teorya. Bakit ka ako? Mag-4 na taon na itong administrasyon. Wala naman kayong final. Sige, bakit kayo walang final? Simple lang yan kasi walang katotohanan yung binibintang nyo. Mahihirapan kayo ng ebidensyang ipakita sa piskal. Madidismiss lang yan. At kahit sa hukuman makapasok, dismiss din yan. Kaya hindi kayo nakapile sa panahon ng Duterte. Kahit sa panahon ng mayor siya, kasi nga wala kayong ebidensya, hindi totoo lahat ng mga pinagsasabi ninyo. Yan ang katotohanan dyan. Attorney, ano pong masasabi ninyo sa inamin ni DILG Secretary John Vic Rimulya na bunga ng kanilang group effort kung bakit naaresto si Pangulong Duterte? Ilan sa mga pangalan na inilabas niya ay sina Secretary Eduardo Año, DILG ni PR dito, Defense Secretary Gibo Teodoro at si Pangulong Marcos Jr. mismo. Meron pang isa, si Galvez. Di ba nandun din? Parang si Año lang, sir, ang napangalanan niya. Parang nabasa ko kasama. Ano bang papel ni Galvez ngayon? Peace Secretary, OPAP. Peace and... Tama, OPAP Secretary. Anyway, alam po ninyo, yun kaya ho binabas ngayon si Ed Año. Kahit kami mga dating kasama niya, talagang tinutulig sa siya. Sapagkat, alam naman ho natin na nagkaroon ng pangalan yan dahil kay Presidente Duterte. Kaya ginawa yan sa cabinet member, naging chief of staff yan dahil kay Presidente Duterte. Alam niya naman, nandun na ako na nasa kabinete siya, pero alam mo na mali. Mali as in mali, illegal as in illegal. Dapat either mag-resign ka kung hindi mo na masikmura o tumahimik ka na lang. Pero yung ikaw ay kasama sa plotting, sa conspiracy, pati naman ikaw, Gibo, Diyos ko naman, Brad ko ito sa Sigmaro. Nung ito'y tumakbong presidente, nagpagawa ako ng mga t-shirt para sa kanya, sarili kong gastos. Tinulungan ko siya. At ilang beses siyang inalok ng Presidente Duterte na maging Secretary of National Defense. 3 beses yata, 3 beses siyang tumanggi. Tumakbong senador, tinulungan pa rin siya. Pagkatapos, magpa-plot kayo. Magpaplano kayo kung paano nyo aarestuin ng illegal, ididitining illegal, at ikikidnap. Hindi lang yan. Mabuti sana kung maganda naman yung ayos ng ginawa nyo. Talaga namang balasubas ang ginawa nyo Talagang walang hiya ang pamamaraan na ginawa nyo. Sinaktan nyo pa yung mag-ina. Tapos, itong si Presidente Duterte, alam nyo na nga may sakit. Ano ba yung dinala nyo sa ospital? Sige. Sabihin nyo, hindi, binigyan namin ng attention. Binigyan nyo ng attention. Hindi nyo nga dinala sa ospital. May ambulansya na doon. Hindi nyo pina-examine na nandun kompleto equipments, ospital. Pangatlo, hindi nyo binigay yung mga prescribed medicine niya. Kaya nakita nyo, nung nagsalita, napansin mo ba? Nagsalita siya, naka-Amerikana nga siya, pero ang boses niya, garalga, parang, ang tingin ko, anong nangyari sa presidente? Baka na mild stroke na ito. Siyempre, yun bang kinaladkad mo yan Hindi niya na pinagpahinga, hindi niya binigyan ng medisina. Pagkatapos, pinabiyahe niya ng ilang oras yun, 16 na oras, mahigit. Talagang pinapatay niya yung tao. Tapos kayong mga dating mga nagmamahal kay Presidente Duterte na tinulungan ng Presidente, hindi nyo man lang naisip yun. Kaya galit na galit sa inyo ang taong bayan, binabash kayo ngayon. Sir, ito may naglabas po ng mensahe ngayon. Isang senador, sahin ko yung pahayag niya. As chair of the Senate Committee on Foreign Relations, I am calling for an urgent investigation into the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte, an issue that has deeply divided the nation. It is imperative to establish whether due process was followed and to ensure that his legal rights were not upheld but protected, especially given in the involvement of the ICC and the International Criminal Police Organization, Interpol. To shed light on the matter, inviting key officials and agencies, including officials from the PNP, OTS, DOTR, DOJ, DFA, NSC at CAAP, and other resource persons and witnesses. The Senate must address these
critical concerns to uphold the country's jurisdiction and to clarify policies governing our law enforcement agencies and their engagement with international tribunals. Our sovereignty and legal processes must remain paramount. Senator Amy Marcos. Nako, balat kayo pala ang buhay sa mundo. Alam mo, napaka-hipokrito mo. Dapat, nung nagsisimula pa lang, binibira mo na ng binibira yan. Pero nung ginawa mo, nagkandara pa ka na maging party ka ng bahagi ng alyansa. Ngayon ka lamang nagsasalita. At saka, alam po ninyo, mawalang galang na sa'yo hindi mo na kailangan mag-imbestiga sapagkat lantaran. Kung baga, kitang-kita mo na yung ebidensya. Ano pang i-imbestiga mo? Illegal nga Kitang-kita mo yung illegal na ginawa nila. Alam mo rin na walang jurisdiction. Hindi ka abogada, pero nagtapos ka ng abogasiya. Kaya alam mo yun. Bakit hindi mo binira ng binira? Ano bang imbestiga? Wala na yung investigation. Kaya tapos na nga Kitang-kita na nga. Kaya nga nagpunta na sa Korte Suprema Dapat sumama ka na lang. O ikaw, nag-file ka ng petition sa Korte Suprema sapagkat ang Korte Suprema, ang huling bulwark of democracy. Walang maaasahan sa inyo. Kaya nga pinapa-abolish na kayo Samantala, may payag isa pong Dr. Attorney Sal mula kay Attorney Lox Andutan. Sabi niya, I've received several messages from my friends because of this picture circulating online. I'm not sure why these people used my dad's picture, but he did not die from anything related to EJK o yung extrajudicial killings. Wala rin siyang koneksyon to former President Duterte. Just to be clear, he was murdered by people who are rotting in jail right now. He was murdered because of greed, jealousy, and reasons that our family could never understand and accept. It had nothing to do with drugs, nor EJK, or to former President Digong. Keep his picture out of your selfish agendas. He was and forever will be a respected urologist by his family, colleagues, and patients. Ang issue na ito, Attorney Sal, ay nagugat dahil may mga nabiktima di umano ng EJK na nilalantad sa mga rally ng mga makakaliwa, pero hindi naman talaga sila, yung mga kaso na yon ay non-related sa binibintang nilang EJK kay former President Duterte. Mapagkilatis po ngayon ng netizens, Attorney, at natitrace po na itong mga pinapakita ng larawan ay walang kaugnayan sa mga binibintang na akusasyon kay former President Digong. Hindi nakataka-taka yan. Hindi nakataka-taka na gagamit sila ng lahat ng propaganda. Pero teka muna, ngayon, ang taong bayan, mga supporters, lalong-lalo na ng Presidente Duterte, talagang nagpupuyos ang kanilang mga damdamin. Kaya nagrarally sila ngayon. At talagang nagsisigawan na ibalik, ibalik, ibalik. Yan ang ating slogan nga. Ibalik, ibalik, ibalik ang Presidente Duterte. Kaya ang panabangan, yung mga campaign ni Presidente Duterte, maglabasan na kayo. Medyo babaguhin natin ang naratibo. Hindi lamang ang mga supporters ni Presidente Duterte ang kailangan lumabas at manindigan. Bakit kanyo? Sapagkat hindi na po ito issue ng Duterte. Ito'y issue ng soberentiya, kasarinlan ng bansa. Si Duterte ay naging simbolo lamang kung paano isinusuko ng bansang Pilipinas sa pamamagitan ng gobyernong ito sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Ang pagsuko sa soberentiya. Kaya lahat ng tao, kayo man ay in agreement with Duterte or in disagreement with Duterte, you must remember that you're a Filipino citizen and your country, through your government, has surrendered the sovereignty which we have given to these officials. Kaya kailangan mag-react kayo. Kayo'y konforme kay Duterte o hindi kayo konforme. Sapagkat ang issue ngayon ay ang bansa. Ang pag-sunyo ngayon sa modern technology, hindi ka maaaring umalis sa isang lugar. Nandun ka pa rin. Dahil wala namang kaibaan. Nandun siya. Nandito ngayon. Ganun din yun Pareho lang. Ang ibig lang sabihin, hayaan mo na ako. Okay na ako dito. Uwi ka na.
Yun lang naman ibig sabihin ni Presidente Duterte. Sir, mensahe po ng ating mga kababayan, sabi ni By Brown, to ICC, listen, the voice of the Filipino people in the Philippines. 99% are most loving the former President Rodrigo Duterte. Sir, anong masasabi mo dito sa mensahe niya? Sino nagbigay ng mensahe? By Brown. Mukhang banyaga ito. Foreigner yata. Meron nyo, pati foreigner. Kumakampi sa mapanawagan ng sambayan ng Pilipino. Kung yung foreigner ay concerned at nananawagan, Pilipino pa. Yun ang doon, mensahe. Si Janet Bragado, I never voted for BBM. Kaya ang sakit na yung buong bansa nagsasuffer because of someone who is so rotten to the core, destroying our country, resources at mga taong nagsisirbisyo ng tapat sa bayan like our beloved PRRD. Bakit kailangan ni PRRD magsakripisyo? Bakit kailangan na siya ang naghihirap sa ibang bansa? Bakit hindi si BBM ang mahatulan ng batas dito sa lupa at sa langit? Lord, hear your people's prayer and bring back our PRRD home safe and healthy. Sir. No, kaya sumama ka na. Pag nag-rally tayo sa Liwasang Bonifacio, peace rally, punta ka doon. Dali mo ang pamilya mo. Alam mo, yung nandun ako kahapon sa isang mall. Share, gusto naming sumama sa rally kayo. May mga trabaho kami. Kaya nga, alam namin yon. Kaya ang gagawin natin, araw-araw tayo sa Liwasan. Yung oras, i-extend natin. Para yung mga nagtatrabaho, pagkatapos sa trabaho nyo, pwede kayong duman doon. Kaya, kasi gusto nilang sumama, may trabaho doon sila. Hapon naman yung trabaho nyo kako. Yung sa gabi naman, pwede naman kayo umaga. Kasi gawin natin, umaga, hapon, alam mo, yan ang ginawa namin. Sinasabi ko, Jimmy Bundok, yan ang ginawa namin nung pinababalik namin si dating Presidente Marcos Sr. Kasi nga, itinapon ng Cory government. Ibalik nyo yan dito. Yan din ang panawagan natin. Ibalik nyo ang Pangulong Duterte kung totoo na meron siyang kasalanan. O dilitisin dito, bakit nyo sinusuko sa dayuhan? Si Elvira Solis, mensahe niya, takot kasi ang mga Marcos kay Duterte at kay Pastor Kibuloy, kaya pinakulong niya sila. Sir. Obvious. Maliwanag naman yon. Si Shete, sabi niya, kapag magulo na ang Pilipinas dahil sa pagrarally ng mga tao, magdi-declare si Marcos ng martial law. Basta habang termino niya bilang presidente, sinadya niya yan na magkagulong mga tao sa Pinas kasi alam niya na mas malaki ang punto ng mga Duterte pagdating sa tao kaysa sa kanya. Kaya nga, ginamit niya ang mga Duterte para maging pangulo siya. At ngayon, gumawa siya ng paraan para siraan ang mga Duterte. Lalo na si Inday. Mag-isip ng mabuti mga kababayan. Kalma lang tayo. Kalma kayo, pero pumunta kayo sa kalsada. Maling panawagan nyo na parang natatakot kayo sa martial law. Ano ba tawag nyo? Hindi ba sinasabi ko, this is worse than martial law. It has not to be declared. It's being implemented. Kaya ba't kayo matatakot? Hindi ba ba? Huwag kayong matakot. Karapatan nyo yon sa saligang batas na kayo'y manindigan, magpahayag ng inyong damdamin. Kasi ang gobyerno, hindi niya malalaman yan. Nakontra kayo sa kanya kung tayo'y hindi nakikita sa labas ng kalsada. Kasi yun ang pinaka-visible Yun ang pinaka-epektibo na makita. Basta mapayapa. Tama yung kalma, pero lumabas. Hindi pa pwedeng kalma, nandun lang kayo sa bahay. Kaya di sabihin ng mga otoridad, wala kami nakikita nagpo-protesta dyan. Kaya tama yung ginagawa ng ating mga kababayan. Si Alma, sabi niya, hello, Attorney Sal, narinig ko sa interview ni Attorney Joel Ruiz Buntuyan, wala daw po kidnapping nagawa dahil binasahan daw po ng Miranda rights at nakarating pa daw po sa Hong Kong. Yan ba daw po ang may karamdaman, Attorney? Naku, isa ka pa. Isa ka rin. Ang batayan nga doon, illegal nga yung aresto kahit ano pang basa mo sa Miranda rights. Kung illegal ang ginawa mo, useless lahat yun. Wala nga jurisdiction Hindi, yan ang pinaka-basic. Kung estudyante ko kayo, bagsak. Sigurado. Jurisdiction, palaging tingnan ninyo yung jurisdiction. Yun ang pinaka-basic sa lahat. Walang jurisdiction. Si Geraldine, lahat na involved sa pagkidnap kay Tatay Digong dapat managot sa batas. Dapat sila ang nandoon sa ICC. Sir. Unang-una, hindi sa ICC, isa ka pa. Mali rin yung naunawaan ko.
ang simbuyo ng iyong damdamin. Pero dito sa bansa, kung sino man ang presidente o sino mang opisyales na naggamit ng krimen dito, hindi sa ICC, hindi sa Amerika, hindi sa Afghanistan, hindi sa Israel, hindi sa Russia, dito sa bansang Pilipinas, ang managot sila, litisin sila. Si Jen, assuming that Marcos makes a turnaround, can he order the withdrawal of the complaint versus PRD? Sort of like a desistance. Are there any diplomatic steps available for the Philippines to initiate the dismissal or withdrawal of the case from ICC? Attorney Sal. Oh, that reminds me, yung sinasabi kanina ng isang abogado na walang jurisdiction at hindi mo makokompel. Hindi mo naman iko-compel yung ICC na ibalik eh. Iko-compel mo ang gobyernong ito na siyang gumawa ng illegal na iwasto niya yung ginawa niya. Maraming pamamaraan diplomatically para sabihin sa ICC, oy, teka muna, mali yung ginawa namin. Kailangan namin yan. Ibabalik mo yan dito. Wala kayong jurisdiction dyan. Oh, ganun lang o kasimple yun. Kayang-kaya kong gawin yan. Gobyerno tayo eh. Estado. Malaya. Oh, pero kung pagpapatuloy mo yung konsepto mo na ikaw ay pinagbigyan mo lang ang request. Alam mo, yung MJ, doon ako nayaya mo sa katwiran na, hindi, nag-request kasi Interpol. Ang Interpol po ay isa lamang ahensya na coordinating, tutulong lang siya sa pag-aresto doon sa taong hinihingi ng ICC o ng ibang bansa. At yung request niya, request lang. Kaya nga ho, request eh. Ibig sabihin, wala siyang otoridad, kaya nakikiusap. Kaya pwede natin tanggihan. Pangalawa, wala nga hong jurisdiction. So kung walang jurisdiction, ang sasabihin mo lang, excuse me, Interpol. Walang jurisdiction yung ICC hawak mong warrant of arrest. Paano namin na-arrestuin yan? Sasabihin mo, pinakiusapan ka, di lalo na. Kung pinakiusapan ka lang ng ICC, yung principal mo, yung kinakatawanan mo, walang jurisdiction. Paano ka magkakaroon ng jurisdiction sa amin? O ito namang gobyerno, yun noon dapat sinabi, wala kayong jurisdiction, sorry na lang. Sasabihin, hindi, baka hindi na tayo tulungan. Hindi po pwedeng hindi tayo tulungan, obligado silang tulungan. Pero ang obligasyon ng isang bansang miyembro sa Interpol, ito, ay ang tanggihan ang pakiusap ng Interpol na arestuin ng isang mamamayan ng bansang miyembro kung ito ay labag sa internal na batas ng miyembrong bansa. Maliho yung mga kabalbalan o yung mga sinasabing katwiran na hindi na tayo tutulungan. Wala silang choice. Tulungan tayo. Kung meron tayong hihingiin na tulong sa kanila, kaugnay doon sa gusto nating arreston. Isa pa, kahit wala ho yung Interpol, ang gobyerno natin, kung tayo ay may diplomatic relation doon sa isang bansa, halimbawa, merong Pilipino nag-commit ng krimen sa Amerika, sa Russia, sa China, may diplomatic relations tayo, pwede natin sa pamamagitan ng pakiusapan na tulungan nyo kami kahit na walang Interpol. Hindi mo ba? Kalukuhan yung mga Interpol na yan. Attorney Sal, ano po ang inyong paalala sa publiko on a Monday morning? Mahaba-haba pa po ang ating work week at maraming mga balita at mga ganap na pakasusubaybayan ng taong bayan. Sabi ko nga po sa maginang Hanelet Abansenya at Katie Duterte, be strong. This is a long battle. Magpalakas po kayo sapagat mahaba pa ang labanang ito. Hindi tayo titigil hanggat hindi na ibabalik ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito sa ating bansa. Kailangan ho tayong magkaisa sa mahinahon, sa mapayapa at legal organisadong pamamaraan at araw-araw na panawagan at pagpapahayag ng ating damdamin sa kalsada at saan mang lugar kayo naroon. Hindi naman kayo kailangan pumunta sa Maynila. Yung mga nasa Maynila dito.
Kaya lang ginagawa ng Davao, ginagawa ng Marawi, ginagawa ng Cebu, ginagawa ng iba. Ganun no, kaya lang gawin nating sabay-sabay para may impact. Kaya ng ginawa ng Iglesia ni Cristo doon sa Luneta. Yun ang pinaka-epektibo. Kung ang ating Korte Suprema ay sa kanilang pananaw hindi pwede yung pinail nating habeas corpus. Marami pa naman ng remedyo.